pagmumura. Kasi Ano po yung kinocontest tsaka paano po mag-confess? Okay, siyempre, sino ba pwede muna mag-confess? Lahat ng Katoliko, pag bininyagan, dapat automatic nagko-confess sila. Bakit? Kasi the moment that we are baptized, no, lahat tayo pinatatawad sa tinatawag nating original sin. But because of temptation, but because of our frailties, no, ang isang Kristiyano ay nagkakaroon ng mga instances na nagkakasala. The moment that you commit sin or you already committed a sin, automatic dapat mag-confession ka. Kaya nga, di ba, for example, no, sa pagbago ka mag-first communion, meron mo ng first confession. Kasi hindi tayo pwedeng mamuhay sa kasalanan. O yung tinatawag natin state of sin. Dapat lagi tayo nasa state of grace. Meaning, yung state of grace na yan, no, reconcile tayo, may connection tayo kay God, no, at saka tayo. Ngayon, sino ba pwede mag-confess? Lahat ng mga Katoliko dapat mag-confess the moment na mabinyagan ka. Siyempre, the moment that a child, no, already is in the age of reason, tinatawag natin, yung nakakaisip na siya, alam na niya yung mali at tama, pwede na siya mag-confess. Ngayon, paano ba mag-confess? Siyempre, number one, meron ka munang kasalanan. At lahat tayo meron nun. So, kung meron kang kasalanan, automatic mag-confession ka. Pangalawa, siyempre, maghanap ka ng pari. Kasi ang pari lamang, no, ang pwedeng magpa-confession. Hindi pa pwede yung deacon, no, kasi hindi pa sa pari, pero yung priest, no, yung bishops, pwede na sila mag-confess. Pangatlo, bago ka mag-confession, magkaroon ka muna ng examination of conscience. Ano ito? Ito yung pag-e-exam mo ng sarili mo. Ano ba yung mga nagawa kong mali? Ano ba yung mga nagawa kong paraan o mga nagawa kong mga gawain, no, na nasaktan ko ang Diyos, nasaktan ko ang aking kapwa, nasaktan ko ang aking sarili. Ngayon, maganda, lista mo yon. Paano ko ba nasaktan ang Diyos? Nagsisimba ba ako? Nagdadasal ba ako? Paano ko nasaktan yung kapwa ko? Ilang beses akong nagsinungaling, nagmura, no? O yung mga tinatawag nating yung mga nakakasirang puri na kasalanan sa kapwa. Lalo na ngayon na marami ng mga kabataan ang namumuhay sa tinatawag nating impurity. No? At siyempre, ano may mga nagawa kong para saktan ng aking sarili. So, titingnan mo yun, i-examine mo yun. Pag hindi ka nakapag-exam ng conscience mo, ano yung kukumpisal mo? Manghuhula ka lang. Hindi naman pwede manghula. Hindi naman exam yan eh, di ba? Na A, B, C, D. Hindi naman. Kundi dapat alam mo kung anong ginawa mo. Alam mo kung anong ginawa mong mali. At kailangan mo i-admit yun. Kaya nga confession, you need to admit yun. Ngayon, pag nagawa mo na itong tatlong ito, no, siyempre, pupunta ka na ngayon sa tinatawag natin sacrament of confession, sacrament of reconciliation. Doon pa lang, pagpasok mo doon, either nakaluhod, nakaupo, depende sa pare. Of course, first you need to say, sorry Father for I have sinned, or bless me Father for I have sinned. Bakit? Kasi, alam natin na kinakabahan tayo. Alam natin na may takot pa sa puso natin. Kaya nga, pag sinabi yung bless me Father for I have sinned, minsan ang sasabihin ng pare, may the Lord be in your hearts and in your lips so that you may worthily confess your sins with true sorrow. So, binibigyan ka ng encouragement. Minsan, yung mga hindi marunong, pagpasok nila doon, Father, nakalimutan ko na po mag-confess. O Father, nakalimutan ko na po kung paano gawin ito. Yung pare, tutulungan ka. Then, yung mga introductory rites, yung tinatawag natin, dadako ka ngayon sa pinaka-main na celebration, yung tinatawag natin, main part of confession. At yun yung pagsasabi mo ng iyong mga kasalanan. No? Lahat. Hindi mo naman kailangan sabihin, Father, nagawa ko to 5 beses o 6 na beses. Hindi naman kailangan alamin mo pa kung ilang beses yun. The moment that you know your sin, you confess it, that's it. Huwag mo nang bilangin pa at huwag ka nang mag-reason out. Kasi Father, nagawa ko to nung ganito eh. Father, nagawa ko to kasi ganito. Pag nagsabi ka sa confession, you confess your own sins, not the sins of others. No? Hindi naman yan damay-damay. No? So, confession mo yun, kasalanan mo yun, i-admit mo yun. Ngayon,
Pag nasabi mo na yan, siyempre, bibigyan ka ni Father ng advice. No? Yung mga ano bang dapat gawin para hindi mo magawa ulit yung kasalanan yun. Tapos, after that, He will give you yung penance. Yung penance, ito yung hindi parusa. No? Hindi ito parusa. Penance meaning, this is your little way of showing more your love to the Lord. No? Ibig sabihin, little way, kasi minsan pag darasal ka lang, pray 3 Our Fathers, 3 Hail Marys, depende kung gaano karami. Minsan, no, kung mabigat ang kasalanan, no, you pray Station of the Cross, and in each station, you pray the 15 mysteries of the Holy Rosary. Minsan ganon. Kaya maglakad ka ng paluhod. Depende yun sa parin. Depende yun kung gaano kabigat ang kasalanan. Pero, gagawin mo yun, hindi dahil parusa. Gagawin mo yan kasi yun ang paraan mo para masabing, Lord, I'm sorry. Because action speaks louder than words. Diba? Ngayon, then pag binigyan ka na ng penance, no, either you pray Our Father or you pray something, the priest will give you the absolution. And you need to listen very well. You need to hear it very well. Because during that time, the Lord, no, extends His hands on you, upon you, and forgives your sins. Then after niyan, pag nasabi niya, I absolve you from your sins, no, the Father, the Son, the Holy Spirit, no, the priest will say, go in peace, no, kasi masaya ka na dahil pinatawad ka na sa kasalanan. Then after that, He will do your penance. No? After confession, ano bang dapat gawin? Number 1, gagawin mo muna yung penance mo. Kung magdadasal ba, or you do some acts of charity, words of charity. Depende, no, kung anong pagagawa sa'yo ng pare. No? Wag lang kayo, magtaka na kayo, no? Magulat na kayo pag sinabi ng pare, tumambling ka ng 100 beses. Hindi penance yun. No? No? Ang penance meaning, it may be spiritual or corporal. No? Pwedeng you do fasting, huwag ka muna uminom ng soft drink for 1 week, yan, mga ganyan, no? Ang penance yan. Then after nyan, pag nagawa mo na yung penance mo, meron tayong tinatawag na, no, yung tinatawag na strive to be holy, strive not to sin again, no? Yung tinatawag nating amendment of life. We amend our life. Kung ano yung mga nagawa nating kasalanan, mga na-confess nating kasalanan, huwag na natin sanang ulit gawin. Try natin, huwag nating gawin ulit. No? Sabi ka nga. Pero ang tanong, paano po pag naggawa po namin ulit? Paano pag nagkasala ulit kami? Aba, ang Sacrament of Confession naman, unlimited yan eh. Dahil pa yung unlimited rice ng Mang Inasan, yung unlimited text ng Globe o Sun, no, or Smart. Kasi ang pagmamahal ng Diyos, no, boundless, no. Ibig sabihin, anytime you go to confession, anytime, no, you can go to confession every week, no, every day even, no, depende sa'yo, no. Pero ang mahalaga doon, yung amendment. Amendment meaning kailangan mong, no, gawin ang lahat para hindi gawin yung kasalanan. And until the end of our life, pag namatay na tayo, no, wag tayo mapapagod mag-confession. Kasi at the end of our life, hopefully, no, sasabihin na natin, naku, hindi ako nakapag-confess. Pupunta akong impyerno kasi may mortal sins ako o may venial sins ako. Kailangan mong pumunta ng confession, no, regularly, so that anytime you are ready to be called by the Lord, either in heaven, no, or wherever He wants you to be called.